Magandang hapon sa inyo lahat. Ako si Binibining Ellery K. Castro, ang magtatalakay sa Kabanata 51 ng Noli Me Tangere. Ang pamagat ay pagbabago. Ay matindi ang pagkabalisa na nararamdaman ni Linares sapagkat nakatanggap ito ng liham galing kay Doña Victorina. Ang laman ng liham na ipinadala ni Doña Victorina ay, "Mahal kong pinsan, sa loob ng 3 araw ay ibig kong malaman kung kayo ay nagtutuos ng Alpares. sakaling natapos na ang taning na ito at hindi mo pa siya nahaharap, ay pababatid ko kay Kapitan Tiago na ikaw ay hindi totoong nakakasalamuha ng mga kasayahan ni General Arsenio Martinez at hindi mo kailanman naging biruan si Canovas. Malalaman nilang hindi ka naging kalihim ni Numan. Bubunyag ko kang Clarita ang iyong lihim at hindi na rin kita bibigyan ng salapi. Lahat ng magustuhan mo ay ibibigay ko, basta kalabanin mo ang Alpares. kakaloob ko sa iyo lahat ng iyong pangangailangan sa oras na sundin mo ako. Wala akong tatanggaping dahilan o paghingi ng anumang paumanhin mula sa iyo. Ang pinsan mong nagmamahal sa iyo ng buong puso, Doña Victorina de los Reyes de España. Mabigat ang kahilingan ni Doña Victorina at batid ni Linares, hindi ito nagbibiro. Mas lalong hindi tatanggap ng paliwanag o dahilan ang Donya, kaya't kailangan talaga niyang hamunin ng duwelo ang Alpares. Ano ang kanyang gagawin? Namasyal siyang mag-isa at pinag-isipan ang dapat gawin. Paano kung murahin ako at galitan ng Alpares? Paano kung makasalubong ang kanyang asawa? Sino ang maging paderno ko? Si Kapitan Tiago? Labis ng pinagsisihan ni Linares ang ginawang pagkikinig sa mga kabuluan ng ginawa ng Donya. Ang Donya ang nag-utos sa kanyang magyabang, maglangis, upang makapagsamantala at magpapanggap sa harapan ni Maria Clara. Nasa ganitong sitwasyon si Linares nang datngan ni Padre Salve. "Nag-iisa ka? Nasaan si Don Santiago?" Lumabas ng bahay si Kapitan Tiago at agad nang lumapit sa pare para humalik sa kamay. Kinuha ng kapitan ang sumbero at buston ng kora. Punta ang kapitan at ang kora sa balkonahe, kasunod ni Linares. Roon ay nakikinig ng malayos na tugtog ng piano. "Yang malugod ang binatang Ginoong Kristostomo, sapagkat nakatanggap ako ng sulat mula sa Maynila na nagpapahayag na siya ay napatawad ng arsobispo. Kung tutusin ay hindi naman siya dapat kapuutan kung hindi lamang kang Padre Damaso." Tulya pa ni Padre Salve si Maria Clara na nakikinig sa usapan nila kahit ang mata ay nakatutok sa piyesang tinugtog ng piano. "Ano po ang sabi ni Padre Damaso?" usisa ni Linares. "Si Padre Damaso ay nagpapahayag ng pagtutut sapagkat ninong ito ni Maria Clara." Nakatitig pa rin ang pare sa dalaga. "Bagamat naniniwala akong mapapatawad niya si Ginoong Kristostomo kung hihingi ito ng tawad." Nagpapaalam si Maria Clara na tutungo sa kanyang silid na kasama si Victoria. "Paano kung hindi siya mapapatawad ni Padre Damaso?" natanong naman ni Kapitan Tiago. "Kung magkaganoon, ay bahala na si Maria Clara. Si Padre Damaso'y ang kanyang kumpesor at naniniwala akong magkakaunawaan sila."
Habang nag-uusap ang pare at si Kapitan Tiago, ay dumating si Crisostomo na kasama si Tia Isabel. Binati agad ng kapitan at yumukod dito si Linares bilang pagbibigay galang. Si Padre Salvi ay buong giliw na kumaway kay Crisostomo na labis ng pinagtakhan ng binata. Huwag kayong magtaka, ngayon pa lamang ay pinupuri ko na kayo. Nagpasalamat si Crisostomo kay Padre Salvi. Ang pagkuway ni Sinang naman ang nilapitan. Agad siyang binati ni Sinang. Saan ka nang galing? Usap-usapan namin kung saan ka naglalagalag ang kaluluwang kahango sa purgatorio. Nagagalit ba sa akin si Maria Clara? Hindi ko alam, ngunit madalas niyang sabihin sa akin na mas makakabuting limutin mo na siya. Gusto siyang ipakasal ng kanyang ama at si Padre Damaso sa binatang iyan. Pero hindi naman siya nagbibigay ng katiyakan. Binibiro namin siya kanina na baka nanligaw ka na ng ibang dalaga. Ang sagot ay, maano naman, at saka umiyak. Kung sanang makausap kami ng salirinan, pakiusap ni Crisostomo. Mahirap sigurong mangyari iyon, pero sasasabihan ko sa kanya. Pas ay pupunta ka sa amin dahil palagi kong sinasamahan si Maria Clara pagkat hindi siya maaaring mapag-isa. Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Crisostomo. Doon lang nagtatapos ang Kabanata 51. Ngayon, tutungo naman tayo sa Kabanata 52. Ang pamagat ay barahan ng mga patay. Dilim ang gabi at nakakubli ang buwan sa ulap. Malamig ang ihip ng hangin na nagpapahiwatig ng pagdating ng buwan ng Disyembre. Nangangalaglag ang mga tuyong dahon at nagpapalis ang alikabok na makipot ng daan patungo sa sementeryo. May tatlong anino na napaanas na nag-uusapan sa pintuan ng sementeryo. Tinanong ng isa kung nakausap na ni Elias. Hindi, ngunit siguradong kasama siya sapagkat minsan ay nailigtas niya ang Ginoong Crisostomo sa kanyang buhay. Iyan din ang dahilan kung bakit ako kasali sa kilusan. Ipinadala ni Ginoong Crisostomo sa Maynila ang aking asawa na may sakit para ipagamot. Kung ako ang sasaklay at maghihiganti sa mga walang hiyang kora. Kung ganon ay kami naman ang maglulusob sa kuwartel. May isa pang aninong dumarating na mamamaybay sa bakod ng aninag ng mga ito. Huminto sa paglalakad ang anino at tiniyak ng walang sumusunod. May sumusunod sa akin, baka Guardian Civil. Mabuting pa'y maghiwa-hiwalay na tayo at bukas ninyo na makukuha ang inyong mga sandata. Ay sa gabi ng inyong pagsasalakay ay isigaw ninyo ang Viva Don Crisostomo Ibarra, sabi ng darating na anino. Umalis na ang tatlong anino at naiwan na ang pinakahuling aninong dumating. Nakakubli ito at saka hinihintay kung sino ang darating na tumutugay-gay sa kanya. Dumating ang ikalawang anino. Paanas ang wika. Nahuli ata ako ng dating. Umambon at sumilong ang ikalawang anino. At noon sila ay nagkita ng unang aninong dumating. Anong ginagawa ninyo dito? Hihintay ko ang ikawalong gabi
upang makipaglaro ng baraha ng mga patay. Gayon din po ako. May dala akong baraha sa unang tugtog ng kampana ay maglatag ako ng baraha. Ang barahang gagalaw ay siya ang baraha ng patay. May dala ba kayong baraha? Wala po. Hinihintay ko ang mga patay ang maglagay ng baraha. Paano kung hindi sila maglalagay? Wala po akong magagawa. Hindi maaaring maging sa pilitan ang pagsugal ng isang patay. Nagkaroon ng saglit ng katahimikan sa pagitan ng dalawang anino. May ba kayong sandata? Paano kayo makikipaglaban sa kanila? Sa pamamagitan ng sandok, ang patay ay hindi tumataya sa dalawang tao. Dalawang tao ngayon. Hindi ako maaring umalis dahil kailangan ko ng salapi. Ang mabuti pa'y magsugal tayo. Kung sino ang manalo ay siya ang magpapaiwan. Pumasok na sila sa loob ng sementeryo at nakakita sila ng netso na mapaglalaroan. Inalis nila ang salakot at inilabas ang sombrero. Ang isa naman ay nakakiskis ng posporo. Lumantad sa liwanag ang mukha ni Elias at Lucas. Hinugot ni Lucas ang baraha. Sa kabayo ako. Ang baraha na ipinatong sa buto ng tao na waring gulugod. Diego, sigaw ni Lucas. Lumabas ang alas ni Lucas at magkaraan na 4 na bunot. Talo kayo, Ginoo. Maaani ninyo akong iwan at nang masimulan ko na ang trabaho. Lumakad ng palayo si Elias at nilamon ng dilim. 8 ng gabi at tumugtog ang simbahan para sa oras ng mga kaluluwa. Inalis ni Lucas ang salakot at nag-antanda. 2 gwardiyan sibil ang naglalakad at pinaghahanap si Elias. Nakasalubong ng mga ito si Lucas na nakalalabas pa lamang sa sementeryo. Napagsino ng 2 gwardiyan sibil na hindi si Elias ang lalaki sapagkat may peklat ito sa mukha. Si Elias ay wala. Nakita mo ba si Elias? Hindi ko po nakilala ang taong hinahanap niyo, tugon ni Lucas. Itinulak ng isang sibil si Lucas. Hala, umalis ka na. Nagtatakbo si Lucas at siya naman ang pagdating ni Elias na nasabat din ang mga sibil. Dinala ni Elias ang sibil para kilalanin. Saan ka pupunta? Sita ng isang sibil. Hinahabol ko si Elias dahil sinuntok niya ang aking kapatid. Siya ang lalaking may piklat sa mukha. Mabilis na binatawan ng 2 gwardyang sibil si Elias para habulin si Lucas na patungo sa simbahan. At dun lang nagtatapos ang Kabanata 52.